Mga akda at tinig ng kabataang mulat. Titindig para sa balitang tapat. Tagasalansan ng nagbabagang impormasyon. Sining ng balitang walang kinikilingang direksyon. Katotohanan lamang ang aming paninindigan. Dagitang para sa sakbayanan. Mula sa Camarines Will Polytechnic Colleges, hatid namin sa inyo'y pinakamainit na balita at kaganapan sa loob at labas ng institusyon. Ito ang The Spark, Telesiklaw, ang boses ng sambayanan. Fantasy ng mga college students! Ganyan kung ilarawan ng mga magsisipagtapos sa CSPC ang kanilang pangarap sa pag-aaral. Sa kanilang pagmarcha tungo sa entablado, hindi man nila suot ang toga, yakap naman nila ang kulturang rinconada upang turin ang kani-kanilang diploma. Ngunit makikita pa rin sa pasilyo ang bakas ng kanilang pinagdaanan sa loob ng ilang taong pinugol nila sa institusyon. Hindi man kita ng iba, ngunit samot-saring kwento at balakid rin ang kanilang naging hakbang upang makamit ito. Ating tunghayan ang paglalakbay ng pagtatapos ng Batch Salim ng Camarines Sur Polytechnic Colleges. Ito ang Sabat 2026 CSPC 41st Commencement Exercises. The Spark Special Coverage. Narito ang mga tampok na kwentong aming nakalap para sa Sangat 2026. CAS nag-iisang Latin Honors sa SEA. Processional ng Cluster 2 kinansela dahil sa ulan. CTHBM graduates ibinahagi ang susunod na hakbang pagtapos ng graduation. Luna nagtala ng pinakamataas na jiwa sa kasaysayan ng CSPC. Nag-iisang Latin honor sa SEA na si Mark Garrett Cas, pinarangalan sa unang araw ng 41st Commencement Exercises. Umabot sa 3,470 ang kabuang bilang ng nagsipagtapos sa Batch Salim sa 41st Commencement Exercises na ginanap sa CSPC Gymnasium sa unang 4 na araw ng Hulyo, kung saan 417 rito ay kinilalang Latin Honors mula sa iba't ibang kolehiyo. Bilang sa mga pinarangalan, si Mark Garrett P. Cas ang nag-iisang Latin Honor recipient ng College of Engineering and Architecture. Tinapos nito ang kanyang kursong Civil Engineering bilang magna cum laude. Ani pa niya sa kanyang speech, We did not just survive the climb. We became the very reason others will believe they can climb too. The climb was difficult, but we are here. Delayed, perhaps, but never denied. dagdag pa rito, sinabi rin niya nang siya'y aming makapanayam na bagamat mahirap ang kanilang naging sistema, marami pa raw umano ang mga may kakayahang abutin ang mga naabot niya. Sadyang naging mapalad lang siya sa kung ano ang meron siya ngayon. Nasasayangan din po ako sa iba because I know there are other people po who are as capable as me and also deserve this achievement. Sa kabila nito, hindi lamang ang mga nagsipagtapos na may Latin Honors ang kinilalang matagumpay. Para sa maraming estudyante ng SEA, kabilang ang mga naging irregular, umabot ng 5 taon o higit pa sa pag-aaral at mga muntik nang makamit ang Latin Honors, ang mismong pagtanggap ng diploma ang tunay na sumasalamin sa kanilang pagpupursigi at katatagan sa kabila ng iba't ibang hamong kanilang hinarap. Isa sa kanila ang isang graduate na noong nakaraang taon ay dumalo lamang sa seremonya upang suportahan ang kanyang mga kaklase. Ngunit ngayon, siya naman ang tumanggap ng sariling diploma. Sobrang happy syempre. Last year, andito rin ako to support my classmates. So, totoo nga yung sabi nila, no, you keep clapping for everyone. And until dumating na rin yung time mo, nag-graduate. Bilang din sa mga nagsipagtapos, si Jerry Neil Albania, isa sa mga naging tampok sa printed issue ng The Spark noong taong 2022. Mula sa unang araw niya sa kanyang kolehiyo hanggang sa pag-akyat sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, naging katuwang niya ang kanyang walker. Super proud for myself kasi sa walker ko din kasi until now hindi ako sumuko. Pinatuloy ko pa rin yung course na to which is yung electronics engineering and
now finally graduated. Na huwag kayong susuko sa pangarap nyo kahit ano man yung nararamdaman nyo or ano man yung sakit nyo, ipagpatuloy nyo pa rin. Matapos ang seremonya, nakatakdang tahakin ng mga bagong graduates ng SEA ang mundo ng mathematics at ng engineering, habang ang iba ay maghahanda para sa kani-kanilang darating na licensures examination, ang iba naman ay bukas sa oportunidad para ipagpatuloy ang kanilang nasimulan. Ako si Ella Jane V. Algura para sa Sangat 2026, The Spark Special Coverage. Graduates at ilang mga magulang nadismaya sa hindi natuloy na processional dahil sa ulan. Dulot ng pagkadismaya sa ilang Cluster 2 graduates at ng mga magulang ang hindi inaasahang pag-ulan na naging sanhi upang hindi matuloy ang processional bago pa man magsimula ang programa para sa ikalawang araw ng 41st commencement exercises ng CSPC. Matapos ang hindi inaasahang malakas na pag-ulan, inanunsyo ng pamunuan ang kanselasyon ng processional at pinayuhan ang mga magsisipagtapos na dumiretso na lamang sa kani-kanilang mga upuan upang maipagpatuloy ang seremonya. Na-disappoint kasi nilook forward natin to this will only happen once in a lifetime. Kaya lang, we can't do anything kasi we cannot predict the weather. So what we can do is to just enjoy the rest of the day and be thankful na nakagraduate sila. So that's it. Congratulations to all the graduates. Samantala, ayon kay Dr. J. Luzon, Director ng Student Affairs and Services Office o SASO, ang naging pasya ng pamunuan ay isinagawa bilang pag-iingat at para sa kaligtasan ng lahat. We believe na, of course, for those students na hindi naman natin honor, that they would be recognized in the form of the processional. However, dahil sa klima, yung mga hindi inaasahan natin na pag-ulan, I think we must consider first the safety and security of everyone. Gustuhin man namin na magkaroon ng processional, but may I say, this is not based on one person's decision. This is a collegiate decision, and of course, we have the incident management team na of course, inu-consider natin din yung mga how they assess the situation. That's why we come up with that decision na wag nang mag-processional. Kasi as you can see, you as SPCian and considering the yung environment natin, yung medyo hindi maganda at malakas pa yung ulan right after the mass. So what we did, we took the plan B wherein yung hindi na po nagkaroon ng processional. Kabila ng naging aberya, nanaig pa rin ang kasiyahan ng ilang graduates at kanilang mga pamilya sa matagumpay na pagtatapos ng seremonya. Sa akin, as parent, masaya ako dahil nakagraduate yung mga anak namin na walang problema, maayos naman ang flow ng pamamahala ng CSPC. Thankful kami na at least hindi nabasa yung mga bata sa ulan at hindi pinilit na lumabas, di ba? Isa sa mga kinilala at pinarangalan si Justin A. Bermal, Cluster Valedictorian ng College of Health and Sciences, na ibinahagi ang kanyang naging karanasan sa pagbalanse ng academics, clinical duties at mga hamon ng RLE hanggang siya ay makapagtapos. Actually po, ang pag-balance ko po ng mga academics and sa mga duties and sa mga tasks ko po is, ang masabi ko lang po is mahirap talaga siya. Kailangan mo mag-sacrifice sa mga, katulad ng mga family gatherings, mga gatherings ng mga friends, masaya. Ngunit meron din konting, kaba. Kasi after nito, hindi ko na alam kung anong gagawin ko after pag-board exam po. Tas, ang plano ko lang po ngayon is mag-aral ng mabuti para po sa darating na board exam. Hindi man naging kontrolado ang mga pangyayari sa simula ng seremonya at marami mang mga magulang o pamilya ang nadismaya, ay masasabi pa ring matagumpay ang pangalawang araw ng programa sapagkat para sa kanila, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagtanggap ng kanilang diploma. Ako si Genji Rendula para sa Sangat 2026, The Spark Special Coverage. Nagtapos sa CTHBM, ibinahagi ang kanilang magiging paghahanda sa kabila ng kawalan nito ng licensure examination.
Kinilala sa ikatlong araw ng 41st commencement exercises ng Camarines Sur Polytechnic Colleges ang mga nagsipagtapos mula sa College of Tourism, Hospitality and Business Management o CTHBM, kung saan ibinahagi ng mga graduates ang kanilang paghahanda sa pagpasok sa mundo ng kanilang pipiliing propesyon at industriya. Gayon din ang kanilang mga plano matapos matanggap ang kanilang diploma. CTHBM ay ang may pinakamaraming populasyon sa lahat ng kolehiyo sa CSPC at may pinakamarami ring Latin honors na naparangalan sa buong okasyon. Kabilang sa mga nagtapos ay ang mga graduate ng Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Entrepreneurship at Bachelor of Science in Tourism Management na nagpahayag ng kanilang kahandaan para sa susunod na yugto ng kanilang propesyon. Graduation, I will look for a job that is related to the degree that I natapos ko. And also, I will work hard to save money and to be financially independent. Prepare ko naman yung sarili ko, physically and mentally, kasi alam naman natin, iba na yung professional world natin. Take ako ng rest like a month siguro and then mag-job hunting ako. It doesn't matter kung connected siya sa industry ko as long as I have a job. After graduation, I'm still discerning if I'm going to the business world or to employment. Siguro, bago ko mag-abroad para mag-ipon para sa pag-build ng sarili kong business, siguro mag-gather muna ako ng experience here sa Philippines. For example, a lot of people or a lot of new graduates wanted to be a flight attendant. And different courses are allowed. So there's no specific courses that can be a flight attendant. So open siya sa lahat. Siya as a bilang a tourism student kasi we were training a professional. Kaugnay nito, ibinahagi rin ng Cluster 3 valedictorian na si Marian Ibarrientos ang kanyang pananaw sa pagtingin ng ilan sa mga programang ito at kung paano nila nais patunayan ang kanilang kakayahan sa kanilang napiling larangan. One of the challenges that I had is to how enlighten the people about my chosen program as well as the other graduates. I would like to encourage the people to stop stereotyping academic programs because every program has its own value, its purpose, and also opportunities for other people just like the other field. It is okay to slow down po, trust your own pace, and never let anyone expectations or standards dictate or define the direction of your future. Bagamat walang licensure examination ang mga programang inaalok ng CTHBM, naniniwala ang mga nagsipagtapos na ang mga kanilang natutuhan, kasanayan at mga karanasang nakuha sa kolehiyo ang magsisilbing puhunan sa pagharap sa hamon ng kanilang pipiliing propesyon. Sa pagtatapos ng seremonya, tangan ng nagsipagtapos ang kanilang diploma at baon ang kahandaang harapin ang mga hamon sa kanilang napiling industriya. Bilang patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng lisensya, kundi sa kahusayan at dedikasyon na kanilang naipakita sa kanilang napiling larang. Ako si Hannah Nacario para sa Sanga 2026, The Spark Special Coverage. Record-breaking sa kasaysayan ng CSPC ang iniwan ni Paul David Luna matapos nitong magkamit ng 1.14 na pinakamataas na GWA. Nakapagtala ng pinakamataas na General Weighted Average o GWA na 1.14 sa buong kasaysayan ng CSPC si Paul David Luna mula sa pioneer batch ng BS in Applied Mathematics kung saan kinilala siya bilang valedictorian ng buong batch salim at pinarangalan na summa cum laude sa ika-4 at huling araw ng 41st commencement exercises ng CSPC. BS Applied Mathematics is a very underrated program. Unti lang nakakaalam nito. So I am very glad that because of my achievement as the class valedictorian, mas maraming tao nakakaalam dahil sa ng program na ito dahil doon sa achievement na yun. Of course, I feel really happy. I actually feel ecstatic about this achievement because inaay ko talaga siya since tumapak ako dito sa CSPC. Having a really high general weighted average is just a bonus, kumbaga, sa ating naranasan ngayong college dahil unang-una po naman natin ginagawa is ang magsilbi para sa ating bayan.
Kasama sa mga nagsipagtapos sa huling araw ang mga estudyanteng mula sa Buhi Campus, College of Technological and Developmental Education o CTDE, College of Computer Studies o CCS, at College of Arts and Sciences o CAS. Tampok din sa araw na ito ang 3 pang summa cum laude ngayong taon na sina Ernestine Joy Batalier, Ana Veronica Maestrado, at Aris Malapitan. Kaugnay nito, masaya namang tinanggap ng mga nagtapos mula sa Buhi Campus at CTDE ang kanilang mga diploma at parangal kasama ang kanilang mga magulang. I've been feeling mixed emotions. Going to be a graduate of CSPC, mamimiss ko yung mga lessons na tinuro sa akin about being a responsible artist. Yung creativity na binigay sa akin nung CSPC Performing Arts, specifically sa CSPC Performing Arts Rondalia. And since yung undergraduate ko is Bachelor of Culture and Arts Education, I want to share that the lesson of being creative and that imaginative thinking sa mga future students ko, as also nagtuturo na rin ng mga bata ng music and singing and piano playing. That imagination and that fulfillment na maging imaginative is the thing that I really want to share sa labas when I graduate CSPC. So for the first question po is about my feelings tonight. I am very much happy kasi finally after 17 years na pag-aaral, nakagraduate na din. The values na talaga madadala ko is yung pagiging confident ko, yung respect and discipline. Samantala, ikinadismaya naman ng ilan mula sa CCS ang naantalang pamamahagi ng kanilang pins at medalyons. Ayon sa kanila, natanggap lamang nila ang mga ito isang araw bago ang kanilang pagtatapos at matapos nila itong matanggap ay hindi pa nito naabot ang kanilang inaasahan. Actually, na-disappoint ako dun sa paggalit po nung namin medallions tsaka pins. Tapos po yung quality nga po is super faded na po. Medyo disappointed po talaga kasi imbes po na maganda po yung quality, nagiging rush na po. To be honest po, nakakadismaya kasi nagbayad po kami dun on time. Buti na lang po na gawa naman nila ng paraan, pero yun nga lang po. Dagdag pa rito, isa pang hindi inaasang pangyayari sa kalagitnaan ng seremonya matapos bahagyang mawala ng kuryente sa loob ng gymnasium na naging dahilan upang maantala ito. Patuloy pa rin naman ang seremonya sa kabila ng ilang beses nitong pagkaantala. Kaakibat ng pagiging scholar ng bayan, ang pagiging para sa bayan, tayo ang magsisilbing liwanag sa dilim, at ang saranggolang lilipad sa kabila ng mabagsik na unos. Sa pagtatapos ng 4 na araw na selebrasyon, baon ng mga graduates ang mga aral at karanasang magsisilbing gabay sa bawat hakbang tungo sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Lay Santos, nag-uulat para sa Sangat 2026, The Spark Special Coverage. Ang 4 na araw na selebrasyon ay naging mas makabuluhan, hindi lang para sa mga nagsipagtapos, kundi pati na rin sa lahat ng mga tumulong upang makamit ito. Bukod sa salihoy na suot ng mga estudyante, bitbit din nila ang bunga ng kanilang pagsisikap sa loob ng ilang taon. Ako, si Mark Redondo. Ako naman si Kayla Andalix. At ito ang Telex Sikla, Pagbati at Mabuhay, Batch 7!